Umakyat na sa 88 labi ang nakilala ng South Korean authorities mula sa Boeing 737-800 plane na nag-crash at nasunog sa South Korea kahapon nito, December 29. Bagaman nagiging pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng mga labi, gumamit na ang mga otoridad ng iba't ibang makabagong paraan para makilala ang mga ito tulad ng fingerprints, dental records at iba pa. Maging ang mga kaanak ng mga nasawi ay nahihirapan ding tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Hanggang ngayong araw, mayroon pang 10 labi ang hindi matukoy ang kasarian. Samantala, 85 naman sa mga labi ay pawang mga babae, habang 84 naman ang mga lalaki. Ay batay na rin yan sa inisyal na impormasyong inilabas ng mga otoridad ng South Korea. Sa kabilang dako naman, nasa maayos na kalagayan na rin ang dalawang survivor na kinilala lamang sa apelyedong Lee, 33 anyos, at Ku, 25 anyos. Si Lee ay nagtamo ng multiple injuries kasama na ang nabaling tadyang at traumatic spinal injury, habang si Ku naman ay nagtamo ng injury sa kanyang mga paa at ulo. Sa kabila ng mga malubhang sugat, nakapagsalita naman umano ang dalawa at wala ring indikasyon ng memory loss. Samantala, 4 na plane crash na ang naitala sa buong mundo sa loob lamang yan ng isang linggo. Bago ang pag-crash ng Jeju Air Flight 2216 sa South Korea, ito ay ikinasawi ng 179 katao. Nag-crash din ang KLM Flight KL1204 sa Sandefjord, Norway nitong Disyembre 28. Sinundan ito ng Air Canada Flight 2259 sa Halifax, Canada. Sa kabilang o sa kabutihang palad, walang naitalang casualties sa dalawang magkasunod na plane crash. Gayunpaman, noong Disyembre 25 ay unang bumagsak ang Azerbaijan Airlines Flight 8243 sa Akto, Kazakhstan. Sa naturang plane crash, 38 katao naman ang nasawi habang 29 naman ang mga nakaligtas. Sa loob ng isang linggo at 4 na plane crash, 200 buhay ang nasawi. Sa 4 na plane crash, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa sanhi ng mga ito. Samantala, patuloy na may mga hindi katiyakang sanhi ng pinakamatinding pagbagsak ng eroplano sa South Korea, habang ayon sa mga eksperto nitong linggo ay nagdududa sa paunang teorya ng bird strike ang nagdulot ng pagbagsak ng Jeju Air Flight 7C2216. Itinaas ang mga tanong tungkol sa kawalan ng landing gear at ang timing ng belly landing ng Boeing 737-800 sa Muan International Airport. Isang video naman mula sa mga lokal na media ang nagpakita ng eroplano na dumadaan sa runway na walang landing gear bago sumabog sa isang padera. Sinabi ng mga eksperto na hindi malamang na ang bird strike ay nagdulot ng malfunction sa landing gear. Ayon sa mga opisyal, nagsagawa ng Mayday ang mga piloto ilang minuto matapos makatanggap ng babala tungkol sa bird strike mula sa control tower. Ngunit hindi pa malinaw kung ang eroplano ay tumama sa anumang mga ibon. Naniniwala naman ang mga eksperto na malabong ang bird strike ang nagdulot ng pagkasira ng landing gear. Inimbestigahan pa rin sa ngayon ng mga otoridad ang insidente na kumitil ng 179 na buhay mula sa 181 na mga pasahero at crew.